Kinabukasan ay tumulak si Marian patungong Isla del Cielo. Kahit kailan ay kilala nitong sarili sa katatagan, hindi ito nangatog o kinabahan sa pagtungo nito sa korte para makipagtunggali para sa kliyente nito. Malakas ang loob ni Marian. Pero ngayon, nang dumaong ang lansya sa isla, nangangatog ang mga tuhod ng abogado. At sa palagay niya itatangayin siya ng malakas na hanging nanggagaling sa dagat. Deserted ang isla at tila napakalungkot nito. Walang laman ng mga cottages dahil malapit nang magtapos ang tag-araw at wala ng mga bakasyonista. Halos hindi siya makahinga sa pagdaloy ng mga alaala. Bittersweet memories of a love long gone. Magiging masakit sa kanyang pagharap sa dating pinakamamahal at sa naging mapalad na kabiyak nito sa buhay. Although hindi nagsisisi si Maria na si Albert ang naging asawa niya, still sa mga pagmamahalan nila ni Diego, nakaramdam siya ng panghihinayang. Hindi na siya nagkaproblema ng ganito ngayon. Napansin niyang isang malaking bahay na bato na ang nakatayo sa dating tirahan ng caretaker sa isla na si Mang Fidel. Ayon kay Alexa, ang bahay ni na Erin ay bato dahil sa biglaang mga pagbagyo sa isla at ang dating lumang boathouse ay bagong pintura na ngayon. Mabigat ang mga paang tinungo ni Maria ng bahay na bato, katanghali ang tapat. Marahil ay natutulog ang mag-asawa sa loob-loob niya. Iginala muna niya ang kanyang mga paningin sa kapaligiran. Naroon pa rin ang white sands. Ang mga along humahalik pa rin sa gilid ng dalampasigan. Tumanaw siya sa malayo, kung saan tila nagkasalubong ang langit at dagat. Matagal siyang nakatayo doon with her back against the stone house. Hindi niya namalayang bumukas na pala ang pinto at lumabas si Diego Villena. Napatda sa paglalakad ang lalaki, nang mapagsinong babaeng nakatayo sa harapan ng kanyang bahay. Dahan-dahan siyang lumapit dito. Marian? She whirled around at nagkatitigan sila. Walang katagang namutawi sa kanilang mga labi ng matagal na sandali. Ako nga, Diego. Kailangang magkausap tayo. Halika sa bahay. Hinila siya ng lalaki. Halos kalad ka rin siya nito pakiramdam ng abogada. Leonor, may bisita tayo. Tawag ni Diego sa asawa. Lumabas ang babae at pinagmasdan ito ni Marian. Maamo ang mukha ni Leonor. Slim, morena at mahaba ang buhok. Isang tipikal na probinsyanang hindi mahirap mahalin. Charming ito. Matangkad at mukhang napakabait at ulirang asawa. Si Marian Reyno. Pagpapakilala ni Diego sa panauhin. Ang tiyahin ni Alexa Naval. Matamis ang ngiti ni Leonor nang iabot nito ang kanang kamay para makipagdaop palad. Ikinagagala kitang makilala, Mrs. Reyno. Kiming wika nito. Marian na lamang. Maupo ka. Sandali at ikukuha kita ng pampalamig. Huwag na, salamat. Pinaglipat-lipat ng abogada ang mga paningin sa mag-asawa. Naririto ko dahil may malaki tayong problema tungkol kay Alexa namin at sa anak niyong si Erin. Alam ba niyong magkasintahan ng dalawa? Oo, ani ni Diego. Nagbakasyon dito si Alexa. Tutol ka ba kay Erin, Marian? Dahil mahirap lang kami. Tulad ka din ba ng iyong aroganteng ama? Bakas ang pait at hinanakit pa rin sa tinig ni Diego. Patay na ang papa at nararapat lamang sigurong wag na natin itong isali sa usapan. Hindi ako tutol kay Erin dahil sa mga sinabi mong kadahilanan, Diego. Tutol ako dahil magkapatid sila ni Alexa sa ama. Daig pa nang pinutukan ng bomba sina Diego at Leonor. Maang na napatitig ang mga ito sa kaharap. Nagsalubong ang mga kilay ni Diego. Anong sinabi mo, Marian? Anong uri ng biro ito? Hindi ako nakikipagbiruan. Tumaas ang boses ng abogada. Nagkaroon tayo ng relasyon that wild summer so many years ago. Kung natatandaan mo pa, imposible bang mabuntis mo ko nang umalis ka? Anak natin si Alexa? Oo, Diego. Napilitan akong ipaampon kina Paolo at Sophie dahil gustong ipa-abort ng papa ang sanggol kung ako ang tatayong ina nito. Alam mo na ang papa. Ayaw na magkaroon ng lamot ang pangalan ng Del Fiero. Sukdulang ipapatay nitong sariling apo. May puot sa tinig ni Diego. Dapat nating pag-usapan kung paano nating sasabihin ito sa mga bata. Hindi dapat na masaktan muli si Alexa. Dahil nagkaroon na ito ng isang napakapait na karanasan sa pag-ibig. Napilitang isalaysay ni Marian ang tungkol sa nangyari kina Alexa at Jay.
Ang pagkakapas lang ni Don Gabino sa nobyo ng apo at ang pagpapatiwakal nito pagkatapos. Huminga ng malalim si Diego. Napakalayo pala ng inabot ng kamandag ni Don Gabino del Piero. Mapait na wika nito. Anong gagawin natin, Diego? Alam kong may namagitan na kina Erin at Alexa dahil wala daw kayo dito nang magbakasyon dito ang iyong mga anak. Wala nga kami, nasa Cebu kami ni Leonor. Napailing ang lalaki. Hindi ko rin alam kung anong dapat gawin, Marian. Kaya ko si Erin pagsabihan. Pero si Alexa... Pero mahal ni Erin si Alexa, Diego. Ani ni Leonor. Dadamdamin ito ng labis kapag nawalay ito sa kanya. Sinapon ng dalawang kamay ni Diego ang kanyang muka. Pag-iisipan ko itong mabuti, Marian. Kapag nakakita ako ng solusyon, luluwas kami ni Leonor sa Maynila. Iwan mo ang address nyo. Pagkatapos na iabot ng abogada ang kanyang calling card, agad na itong nagpaalam. Inihatid siya ni Diego at Leonor sa daungan hanggang sa makasakay ito ng lansya patungong Puerto Princesa. Halatang na problema din si Leonor. Mahal na mahal nito si Erin at ayaw nitong masaktan ng binata. Hilam sa luha ang mga mata ni Marian habang papalayo sa isla ang lansyang magdadala sa kanya sa Palawan. Hindi gaanong nagbago si Diego. Matikas pa rin ito kahit na halatang malaking itinanda nito at may pilat na ito sa itaas ng kanang kilay. Nabangga ang ulo nito sa batuhan ayon kay Leonor at itong naging sanhi ng pagkawala ng memory ng lalaki sa mahabang panahon. Kung hindi sana nakailam sa kanila si Don Gabino. Ayaw nang isipin ito ni Marian. Kailangang i-concentrate niya ang efforts niya sa ikalulutas ng problema ni Alexa nang naging anak nila ni Diego. Paano kung walang maisip na solusyon si Diego? Mapupunta sa kanyang bigat ng pag-solve sa problema. Napakadali sana kung ibang tao si Alexa, pero dugo niya ito at laman. Si Alexa ay anak niya. Hintayin mong pagdating dito ni Diego at ng misis nito. Payo ni Albert nang sabihin ni Marian na naging resulta ng lakad niya sa isla. I'm sure na makakaisip ito ng tamang solusyon. She wondered kung anong solusyon ang maaaring maisip ni Diego na hindi niya kayang isipin sa loob-loob ni Marian. Maliban na lamang kung si Erin ang kakausapin ni Diego at ipagtapat dito ang katotohanan and then pakikiusapan ng lalaki itong layuan si Alexa. Magkunwaring hindi na nito mahal ang dalaga para madisgustado ito dito. Pero kahit na sa ganoong paraan ay masasaktan pa rin si Alexa dahil mahal na itong nobyo. Puno ng puot ang puso ni Maria nang magtungo ito sa Hacienda del Fierro. Kung hindi naging pabaya sina Sophie at Paulo, hindi makakarating sa Isla del Cielo si Alexa. Hindi sana nangyari ang gulong ito. Nadatnan niya si Sophie na nag-iistima sa mga halaman nito sa hardin. Pinagmasdan ni Maria ng kapatid, comparing her to that last time she had seen her. Nag-angat ng ulo ang babae. Oh, ikaw pala, Marian. Anito. Biglang-bigla yata ang dating mo. She looks so dull sa loob-loob ni Marian. Parang walang kabuhay-buhay si Sophie. Dahil biglaan din ang problema, Sophie. Tungkol saan? O kanino? Tungkol sa anak mong si Alexa. Si Alexa? Nasa workshop seminar ito sa loob ng 3 linggo. Anang nakatatandang babaeng kapatid ni Marian. And mind you, sa Covelandia daw ang seminar, kaya wala kang dapat na ipag-alala. Bakit? Hindi pa ba bumabalik? Nakabalik na at hindi galing sa Covelandia ito, kundi sa Isla del Cielo. What are you talking about? Ang hirap sa'yo, Sophie. Ang daming nangyayari sa ilalim ng ilong mo na hindi mo namamalayan. Ayokong sabihin ito pero ganyan ka na ba katanga ngayon? Napatingin sa kanya si Paulo na noon ay kagagaling lamang sa loob ng bahay at babatiin sana nitong hipag. Anong problema, Marian? Ipinaliwanag ng abogada ang problema. Huwag mo akong pagdiskitahan, Marian. Tumaas ang boses ni Sophie. Waldyang anak mo, manang-mana sa'yo. Sinungaling pa. Tinanggap ko lamang ang sinabi niya sa akin nang magpaalam ito. Hindi mo man lamang inalam kung seminar nga ang pupuntahan niya o kung anong kalokohan. Dapat sana'y pinasamahan mo kahit na lamang kay Melissa. Hindi ba't ikaw din ang nagsabing huwag akong maging overprotective, Marian? Dahil baka hindi makahinga si Alexa at magrebelde ito. Sumobra naman ang pagkamapagbigay mo sa pagkakataong ito.
Hindi ko na malaman kung saan ako lulugar pagdating sa tamang pag-aaruga sa batang yan. Asik ni Sophie. Mabuti pa sigurong bawiin mo na ang anak mo. Sabihin mo dito ang totoo na hindi ako ang ina niya kundi ikaw. Sophie! Si Paulo. Ano bang kalokohan ng mga sinasabi mo, ha? Bumaling ito kay Marian. Look, mag-aaway ba tayo o iisipin ang solusyon para sa problema ni Alexa? Tumahimik ang dalawang babae. Ayokong masaktan si Alexa dahil hindi pa ito nakaka-recover sa pagkawala ni Jay. Pero hindi ko na rin alam ang gagawin ko. Nakausap ko na si Diego. Nag-iisip din ito ng solusyon. Wala na tayong magagawa kundi ipagtapat kay Alexa ang lahat tungkol sa kanyang pagkatao. Ani ni Paulo. Before the problem gets out of hand. Hintayin muna natin si Diego. Baka may maisip itong iba pang paraan. Nagsimula nang umiyak si Sophie at nagtungo ito sa kanilang silid. Huwag mong masyadong sisihin si Sophie, Marian. Ani ni Paulo. Sa kabila ng lahat, pinagsisikapan itong maging mabuting ina kay Alexa. Sadyang may katigasan nga lamang ang ulo ng bata. I'm sorry. Ani ni Marian. Marahil ay tensyonada lamang ako. Ihingi mo ko ng dispensa kay Sophie. Aalis na ako. Kakarating mo lamang, kumain ka muna at magpahinga sandali. Wag na, Paulo. I have to go back sa Maynila. May kaso pa ako bukas sa husgado at kailangan kong pag-aralan ng mga affidavit na isinumite ng aking kliyente. Mabigat ang loob ni Maria nang lisanin niyang hasyenda. Tama si Paulo. Nakaramdam din siya ng habag kay Sophie. Sa kabila ng lahat, alam niyang minahal ng kapatid niya ng labis si Alexa. Noong una, alam niyang gusto lamang makuha ni Sophie si Alexa para mapalapit ito sa puso ng kanilang amang si Don Gavino. Halatang hindi gaanong mahal ng matanda ang anak na babae sa unang asawa. Pero nang lumaon, naging kahulugan na ng buhay ni Sophie ang bata. Sa Isla del Cielo, ilang gabi ng panayang inom ni Diego. Halos iumpog nito ang ulo sa pag-iisip ng tamang lunas sa problema ni Alexa Naval. Tulad ni Marian, ayaw niyang masaktan ng dalaga. Higit sa lahat, ayaw din niyang masaktan si Erin. Nahahawa sa pagkaaburido ni Diego si Leonor. Halatang naging mabigat ding palaisipan sa babae ang sitwasyon ng nag-iisang anak nitong lalaki. Ipagtatapat mo ba kay Erin ang tungkol kay Alexa? Naitanong ng babae sa asawa. Kung ito na lamang ang nalalabing paraan, gagawin ko. Pakikiusapan ko si Erin na layuan si Alexa. Mauunawaan naman ito marahil ang sitwasyon. Bakit hindi na lamang kay Alexa? Para ito nang lumayo kay Erin. Hindi mo ba narinig ang ikwinento ni Marian, Leonor? Ang pagkakapas lang ni Don Gavino sa unang boyfriend ni Alexa. Isang traumatic experience ito para sa bata. Tuluyan nang masisiraan ito ng bait kapag nalaman nito tungkol sa tunay niyang pagkatao. At si Erin. At least, hindi pa ito nasasaktan. Walang traumatic experience ito sa buhay. At higit na matatag ang puso ng isang lalaki, Leonor. Hindi kumibo ang babae. Nalungkot ito. Kailangan din siyang mag-isip para huwag masaktan ng anak. Maliwanag ang buwan nang maglakad-lakad sa gilid ng dalampasigan sina Diego at Erin. Maliwanag ang buwan at maraming bituin sa langit. Naupo sila sa harap ng boathouse. Gusto mong uminom ng beer? Alok ni Diego. Oo ba? May sakit lamang ang tinatanong. Anang binata, pero alam nitong may seryosong bagay silang pag-uusapan ng ama. They always talked about problems over a bottle of beer. Noong wala ka, nagtungo dito si Marian Reyno, ang tiyahin ni Alexa. Panimula ng lalaki. Talaga po? Alam ko na kung bakit. Baka nagustuhan nito yung painting ng isla at mag-order pang muli ng ibang painting, di po ba? Umiling si Diego. Mali, Erin. Nagpunta siya dito dahil kay Alexa. Alam mo, may malaking problema tungkol sa inyong relasyon. Ayaw ni Aling Marian sa akin. Pero inimbita pa ako nito sa kanyang kaarawan. Napilitan siyang ayawan ka dahil sa isang mabigat na dahilan, Erin. Ano po yun? Napakalalim ng naging paghinga ni Diego. Si Alexa ay anak pala namin ni Marian. So kapatid mo ito sa ama, Erin. Muntik nang masamid ang lalaki sa iniinom na beer. Paano mo nangyari yun, Itay? Natatandaan mo marahil ang sinabi ko sa iyo noon tungkol sa babaeng iniwan ko dito sa isla.
bago ako maaksidente sa sailboat na sinakyan ko. Tumango si Erin. Si Marian yon, anak. Hindi ko alam na nagbunga pa lang aming pag-iibigan. Si Alexa ang isinilang ni Marian at pinaampun niya ito sa panganay na kapatid na hindi magkaanak. Kaya Naval ang apelyidong dinala ni Alexa. My God! Naibulong ni Erin. Ano tong ginawa niyo sa amin, Itay? Mahal na mahal namin ang isa't isa. Sino bang nakakaalam sa tadhana, Erin? Matagal na hindi nakakibo ang binata.